Dito sa UPLB kasama natin sila Miss May. and Raya. okay. So ano bang meron, ba't nandito kayo nag-stay sa UP? Mas maganda po yung environment and ito yung gusto ko na course. Tsaka, ito rin yung mga kaibigan ko. So anyway, ano bang course kayo? Ano bang year? From BA Philo po ako dati na nag-ship ako sa Baka and sophomore na po ako. Baka. Ano yung baka? Sa BA Japan? Communication Arts. Baka pala tawag doon. Okay, ikaw, anong course natin at year? Ayan, BAP Law, parehas kaming sophomore. Batch na Philo. dito. Ano bang ginagawa ng mga philosopher natin dyan? Nagde-discussions po. So mahilig kayo sa debate, ganyan. So parang pagka may yung statement yung isa, babanatan nyo, hindi totoo yan. Hindi na parang nakabilog lang usually din magdi-discuss ka lang ng mga opinions mo, ganyan-ganyan. So paano natin malalaman kung sino yung tama at saka sino yung sasabi ng hindi tama? May ganun. Papalakpak sila. Mas malakas yung palakpak dito kaysa sa kaliwa. Paano yan? More on, hindi naman po siya competition. Parang for intellectual stimulation lang talaga siya. And ayun po. Showbiz. Kaya balita mo ba yung kay Ann Curtis? Opo. Eh, ikaw, alam mo din. Yes. So napanood nyo naman yung something sa government official na may sinabing, ano reaction mo towards that? Siyempre, as public official siya, medyo may influence siya sa tao and sobrang misogynistic nung ganong take. It objectifies the person na pinag-usap niya, which is si Miss Ann Curtis. And maraming naging against doon. And even though maraming naging against doon, still nagkaroon pa rin siya ng ebas na hindi siya mag-apologize and dapat compliment yun kay Ann Curtis. Which is very weird. So anong dapat na gagawin doon? Sa report ba? Or dapat stop nila yung pagiging government official nila? Ano bang sa tingin mo? If ikaw tatanungin. I think pwede siyang masu. Ayan. I think si Erwan nata may ginagawa na siyang... Hindi ko pa naririnig yun, pero I think nasa, naman siya, reasonable and dapat lang na mangyari since, ayun, government official siya and sa public na sinasabi. Hindi maulit. How about ikaw? Ano reaction mo towards sa sinabi ni government official? Ayun po, parang nakakasuka siya kasi ba't dun ka pa nagfo-focus and given na government official ka, dapat alam mo yung kung ano dapat yung tama or hindi tamang sabihin, especially in front of media po. Yan. Kasi nakakamera yun no? Opo. Tapos sasabihin mo yun public. So anong dapat nating gagawin para hindi na siya maulit? Ayun nga po, parang take proper actions like pag-sue kasi parang kung walang mangyayari, parang matotolerate lang siya and may possibility na maulit pa siya ulit. So sa government official yan, ano dapat bang fokusan nila ngayon? Yung mga dapat na major issues, hindi yung mga ganyan na pag-uusapan mo pa yung nagiinit ka. Yan, nag-iinit siya eh. Parang super, Buhusan natin ng tubig baka kasi nag-iinit na. So sa issues ba dapat ang ginagawa ng government na specific? siguro po yung about po sa ICC ni Duterte and about na, sa mga university naman po yun yung mga budget cut. Ayan. Since nawawalan po kami ng mga units and mga proper rehearsal areas, especially sa mga TEA majors po. Anong ginagawa nyo ngayon? Sa kayo nag-rehearse niyan? Hindi po ako TEA major pero ayun po parang siguro hindi po sila nakaka-rehearse or kung saan na lang po like sa mga dorms na lang siguro Yung mga sila. budget na sinasabi mong incomplete, bakit siya hindi buo binibigay? Paano ba? Ano bang sistema? Bakit hindi siya ganun? Parang siguro po sa sa iba po na-allocate na dapat po sa education. So kahit na tumaas po yung budget namin ngayon, hindi pa rin po siya enough. Hindi na-accommodate lahat ng estudyante. Opo. Gano'n ba katagal yung delays dyan bago nyo ma-receive yung budget? Ang alam ko po like binibigay na siya yearly pero yun nga po ang problema parang yung binibigay yearly is hindi siya enough for the whole year. So paano yung madedelay yung mga estudyante or titiisin na lang nila? Opo, usually maraming nade-delay kasi nga nag-aagawan ng units and usually kahit mag-prerog ka, hindi naman sure na makakakuha ka pa rin ng units. Ano yung common problems na na-encounter ng estudyante dahil sa pagde-delay dun sa mga budget na yun? Bigay mo nga ako ng mga common problems na yun. Ayun nga po, yung una is kulang po kami ng units and given na ayun, wala rin pong rehearsal areas kasi walang budget, wala pong enough classroom so need po namin na magmakaawa po sa mga professor. Si ate. Sige. Need po namin magmakaawa sa mga professors na tanggapin kami and usually marami hindi natatanggap which is hindi rin kasalanan ng mga professors kasi hindi naman sila yung naggusto na walang budget yung university. So parang nagigipit din yung mga professors namin, hindi lang So kami. nag-accept na sila ng limited numbers kasi walang budget. Especially po, meron din kaming mga parang criteria na graduating ka na ba or underload ka pa. So usually yun yung tinitingnan. Bawal ba nilang tanggapin yun kahit na puno na? Or kailangan nila ng payment muna bago? Ayun po kasi di rin, like limited lang yung pwede nilang tanggapin kasi limited din yung classroom. So hindi kami Hindi accommodate yung lahat. hindi kami magkakasya sa isang classroom and maapektuhan din po yung learning namin kasi syempre kung sobrang crowded pag di na kami Ilan ba ang capacity na rooms para lang alam mo?
Ang alam ko po is like 20 to 30 po dapat. Pero usually, sa GE nga po namin, parang umabot pa kami ng 40 above. So, Sa ayun, classroom na yun, ano? opo, sa isang classroom po. So, parang sobrang hirap din po. Wala talagang facility na pa pwedeng pag... Okay, so, yan, i-post natin yan para makita nila. So, sa PBB naman ngayon, sino sa tingin nyo sa apat, yung pinaka-iconic ang Big Night? Yan, kilala niyo ba itong apat? Opo. Yan, so, kahit sino doon sa apat, sino yung pipiliin yung iconic ang Big Night? But for me po, I think si Caprice po. Yung Yung, recent. opo, kasi parang, from what I've watched po, parang very eloquent siya for her age. So, ayun, parang for me, I think maganda siyang mag-example sa kabataan. Maganda naging big winner siya kasi maganda yung pinapakita niyang ugali po sa media. Na ano ba? Ano ba yung gusto mong personality or attitude ni Caprice na stand out doon sa housemates na kasama? Ayun nga po, very eloquent siya and parang Ano ba yung ibig sabihin ng eloquent? magaling po siya magsalita. Parang, ayun po, especially pag ini-interview siya, parang mas focus talaga siya sa career niya and nasa-stand siya sa kanyang mga values na ayaw niya muna niyang magka-love team, mga Ayan. ganon-ganon. So Ayun yung parang, magkalab. Anong opinion mo doon? Sabi niya, little big brother niya daw si Hit. Samantalang pinupush ng taong bayan. So, do you think na dapat di mo siya mag-love team or dapat kagatin niya yung love team na yun? kung sa principles po niya na ayaw niya po, di dapat po mag-stand po siya na ayaw niya. Tsaka, yun nga po, mga bata pa po sila. So Ayan. parang, dapat din natin fino-force na, Mga bata mag-love team. o mag-love Kung ikaw si Caprice, as niya si Hit. Ikaw ba, papayag ka mag-isip kay Hit or gusto mong mag-career muna? Ikaw na to Kung ako po magka-career po muna ako, pero like, hindi ko nang papatulan yung mga sabi na, parang, sige, opinion niyo yan, pero ito yung opinion ko. Mayaman naman yung tatay ko, kaya ko na to. Opo, parang sa kanya pa rin naman po yung decision. Opo. Ikaw, may ka bang dagdag doon sa sinabi niya? Or Caprice Hit ka din, ano ba? Whatever she said. She said, okay. So, doon tayo sa alam mo para naman. Ayan, so sa dalawang to, sino ba ang best face card sa showbiz ngayon? Si Caprice tuloy. Si Catherine or si Bel Mariano? For me po siguro ngayon si Belle kasi kakapanood ko lang sa kanya sa Meet, Greet, and Buy. So parang, ewan ko, baka yun yung nag-influence sa akin na Cognitive bias ba yan? Joke lang. Anong meron? parang natuwa lang ako sa acting niya siguro. Like, How about sa face niya? Nakita mo ba na cute-tan ka ba sa kanya? opo. Anong face ng mukha niya ang gusto mong kunin or part ng mukha niya nagaganda ka? Yung ano niya po siguro, yung eyebrows niya siguro. Eyebrows, ano meron? Parang very prominent po kasi if makita mo siya sa TV. Okay. And ikaw naman, sinong best face card sa dalawa? Si Catherine or si Bel Mariano? They're both very beautiful. Just to make that clear. Pero Yeah. sa akin, si Catherine, kasi very classic love team girly siya. And mula bata ako, napapanood ko na siya mula dun sa... Ibig sabihin, Katniel fan ka din. Hindi Kaya mo naman yan? sobra, pero lagi ko sila talagang napapanood. And natutuwa ako sa kanya, sa acting niya, mula dun sa, I think, Got to Believe in Magic something. Naniniwala ka sa magic, ganyan. Oh! Charot lang. Pero Medyo. Katniel fan ka. Siguro nung mas bata ako, mas Katniel pa ako. O, dalawa. Ngayon na meron na silang bagong love team. Si Mark at si Catherine, si Daniel at si Kayla. Sino sa dalawan doon yung gusto mong iship? Parang wala na, hindi na ako Pili ka na isa, kahit sabihin natin yung bias mo na lang. say si Catherine. And tingin mo mag-work yung dalawang love team na yun. Feeling ko naman go na si Catherine mag-work naman sila. Kasi bias lang ako kay Catherine. Ikaw nakita mo, alam mo ba yung kay Daniel sa Kayla, at Oo. Catherine at kay Mark? Sino doon yung iship mo sa dalawa at bakit? Hindi ko po sure, pero parang hindi ako andun kay Katrin tsaka kay Mark kasi parang politician siya na hindi ko po alam. Parang siguro yun yung nag-affect sa decision ko. Well, lahat naman tayo may belief kung bakit, di ba? So, ibig sabihin kay Daniel at kay Kayla. Hindi ko po sure. Sige na lang po, dyan na lang. Lagyan mo ng konting offense o defense, bakit naman Siguro lamang sila? kung hindi po totoo yung cheating allegations niya, sige, dyan na lang ako kasi Oo, Mukha- mukhang yung negative. sige, yung positive. sige po, kung hindi titingnan yung siguro sa kanila na lang kasi parang, Stand out din sila kasi opo, parang gets naman. Char. saka nagano naman sila na Oo, meron po Halloween costume nga sila couple nga yung itsura nila Hindi ko po alam. Nakita yun? Hindi po eh. Okay lang yan. Ito na lang. So sa apat na to, sino yung pinakamagaling mag-host para kasi? Siguro po si Robby po ba yung Yes. siya na lang po siguro kasi parang siya yung mas nakikita ko habang lumalaki din. Parang veteran na siya in my eyes. What comes to your mind pag naisip mo si Robby Domingo? Yung ano po, parang nag-post din po siya sa PBB, di ba? So parang may napapanood po ko na pag nagko-komentaryo siya, medyo funny po. Tsaka yung mukha niya parang masiyahin daw. Opo. Ikaw, sino sa apat yung magaling mag-host? Honestly, si Robby din. Kasi kapag naisip ko yung PBB, parang isa siya sa associated dun aside from Tony Gonzaga. So, parang veteran na rin siya sa paningin ko. So sa apat na to, sino naman yung jojowain niya sa apat na to? Si ano na lang, si Donnie na lang po.
Ayan, bakit bias siya ng bayan, si Donnie? Oh, ay, reason po ba? Parang, yun nga po, parang Boyfriend bias. material siya, ganyan. Opo, I guess. Ano ba, physical ba yan or yung ugali? Physical and ugali din po siguro. Kasi Bigyan parang, ako ng tigisa dahil sinabi mo dalawa. sige po, ay, Philosophy student ka. sa ugali po siguro ay yung, from what I know, parang family-oriented siya since marami siyang kapatid. And Ako, sa, mga family. Ay, Joke lang. ayun po, marami po siyang kapatid. And sa appearance naman po is, ayun, salata naman na, Looks ba ng mukha niya, yung shoulders niya? Height daw to eh. po, height po siguro. Kaya sa'yo, mas importante ba ang height o yung looks? Looks po siguro. Pero dapat mas matangkad na hindi ka. Okay. Yun ang hanap mo sa lalaki pagka... Siguro. Okay, ikaw, sino naman ang jojobain material mo dito sa apat? Si Donnie D. Bakit ko rin siya. Parang yummy, ano? Okay, bakit? Cute naman cute talaga si Donnie. Like, mula dati pa. I think parang Don Kiss ko pa yata siya nakikita. Parang cute na siya sa paningin ko. Ganyan. Okay, maganda yung sagot niya. Ikaw ba, mas importante ba ang looks o yung height? Parang vote pa. Isa lang ang pipiliin natin. Sige, siguro, I'd say mas ako sa height. Kasi mas, medyo, may katangkaran ako, I'd say, considering sa siguro sa average women's height. Ano bang height mo? 5'6", 5'5". Ikaw, ano height mo? 5 flat po ako. Talaga? Okay. So, gusto mong jowa anong height? 5 or 6? Hindi naman na. Basta mas mataas po, basta mas matangkad sa akin, okay na. So, pwede na ako dyan. Ay, Charot lang. hello. Hindi, joke lang. Ikaw, anong height pa mga ano mo? 6 foot. Wow! Ang tangkad ah! Pero siguro mas matangkad din sa akin. Kung magkakaroon ng zombie apocalypse at pipili kayo ng celebrity na magiging partner nyo sa pagsangga sa mga zombie, sino sa mga to, or kung may idea kayong celebrity, sino gusto nyo maging kasama nyo sa zombie apocalypse? Ay, ano na lang po siguro, si Vice Ganda na lang po. Sige, bakit? Para, Joke ngayon, bago ko mamatay, mga sumaya muna ako, ganyan. Gusto mo komedyante? Opo. Baka pag hinabol kayo ng zombie, tawa ka ng tawa. Opo. Tsaka I think very smart din si Vice Ganda. Like, so I think, magsusurvive kami ng kahit sandali. Ayaw ba kay Martin, babakilin niya yun? Ay, wag na po. O, sige, sino pipili mong partner? Kundi ko lang, si Vice Ganda din, gaya-gaya ka. Ayan, sige. Kasi parang kinoconsider ko din na kung yung parang kinalakihan niya before showbiz na sanay siya sa, siguro, Sanay sa zombie? Hindi naman. siguro parang sa street smarts, feeling ko siya yung pinaka may skills sa kanila. So, parang matutulungan niya ko. And ayun, masaya siya kasama. And siguro Okay. trustworthy din. Tawa kayo ng tawa habang ano. Private Benjamin po siya. Oo nga, no. So, Zombie. gagano na lang yan. Anong weapon dadalhin mo niyan pag nag-zombie ako? Yung sa ulo po ni Vice Ganda, yung gumaganon.